Yes po ito. Good afternoon. Kumusta ho kayo, Mayor? Maganda nga po. Okay naman po. Pero siyempre may mga inaasikaso po tayong mga kababayan natin. Kumusta ho yung kalagayan ho ngayon dyan sa Kamalig sa Albay? I mean, Mayor, may mga makapal pa ho ba yung usok o ashes na lumalabas po sa Mayon? Kaninang umaga, medyo may bubuga ulit si Bulgang ngayon. Pero hindi po ganun ka lakas tulad po nung Sabadong hapon. Oo. Hangin, Mayor. Malakas ho ba yung hangin ngayon dyan? Maaraw. Medyo malakas naman po, pero yung problema po natin dito, yung mga puno natin, may mga abo pa po, kaya yun po ang pinoproblema pa natin. At ibang kalsada na mga papasok sa barangay, yun po ang lilinisin pa po natin. Medyo madugo-dugo pa pong lilinisin kasi makapal po talaga yung abo sa kalsada. Oo. Sabi nga ho sa ilang mga nakuha ng mga netizens, parang natabunan talaga. Kinaramihan sa mga bahay dyan po sa Kamalig. Kung titinan niyo raw po, pumuti halos lahat ng paligid. Opo, talaga namuti. Yung paligid, pati mga bubong talagang pumuti po. Kaya kailangan po nilang linisin yon. Kasi delikado din po yun sa mga bahay nila. Kasi kung hindi naman po ganun katibay, baka makapal yung abo, nabasa, mabigat, bumigay po yung kuwan natin. Mayor, sa sumbong ho sa inyo, sa information, mga gaano kakapal yung mga ashes ngayon sa mga bahay? Base lang ho sa pakikipag-usap niyo sa mga residente po ninyo. Yung nakita ko ngayon, medyo manipis na po. Ang tumatama na lang yun, yung mga galing sa puno na talagang makapal pa yung abo. Pero yung nasa kalsada po, mga 2 to 3 inches siguro. Uy, oo. Oo. Mayor, ilan na ho yung pinaka-latest na tally na meron ho kayo na naapektuhan po ng inyong mga residente, inyong mga kababayan? Yung doon po sa Aspol, nasa 8,000 plus families ang naapektuhan. Pero may 2,000 po kami talagang medyo makuha yung damage po. Heavily damage po sila. Yung bahay nila? Opo. Kasi yung po sa barangay nila talaga, yun po ang makapal na abuhan ng po. Ibig sabihin, Mayor, itong 8,000 families na sa evacuation centers? Hindi na po, nagsibalik na din po sila. Naglinis na din po ng mga bahay. Kasi iba naman po talaga tumira sa evacuation center. Kaysa po sa sarili mong bahay. Yung 2,000 families naman na sinasabi ho ninyo, wala na silang babalikan? Mayroon pa naman po. Kaso nga, makapal po yung lilinisin nila. Kaya nga yung mga kababayan po natin, humingi sila, walis tambo, walis tinting, pala, at saka asrol. Yung po ang hinihingi nila. Mayor, kumusta ho yung kalagayan, kalusugan ng inyo po mga kababayan? Meron ho bang nahihirapan, nasa ospital, dinala dahil po may mga asthma? Ano po yung kalagayan? May mga inuubo na, may mga asthma, kaya nga may mga nagbibigay din nebulizer. Ikuha po natin yun na magamit ng mga tao para lang po talaga maiwasan din yung paglala ng kanilang pakiramdam. Uy, Mayor, pati yung mga senior citizen, di ba? Opo, pati senior citizen, yun po ang unang nagpaparescue sa amin nung Sabadong hapon. Dahil po nga sa kapal ng usok, talagang medyo mahirap huminga. Pero wala naman pong nasakta, nasa ospital, or mas malala pa doon? Wala naman po. Ang may casualty lang po tayo yung livestock. Mayor, as of this moment, 3:45 na ho, May 5. Meron na ho ba kayong, kahit hindi pa ho final, yung ilan ang damage sa agrikultura, sa mga magsasaka, mga residente, nitong naturang pagputok ko, pagtapon ng uson ng Bulkang Mayon? Wala pa ko ng amount, pero lahat ng tinanim doon po sa 4 na barangay, wala na pong pagsinabangan. Lalo na yung mga gulay po na mga tanim na binibenta po dito sa palengke, wala na po talaga papakinabangan. 4 na barangay po, linawin ko po, Mayor, sa 4 na barangay na may mga nagtatanim magsasaka, hindi na mapapakinabangan yung mga tanim nila? Opo, hindi na po. Ano po mga tanim yan, Mayor? May yung talong, okra, ampalaya, upo,
Baka yung mga pangtinda po Opo. talaga sa palengke. How about yung mga hayop, alagang hayop, Mayor? Yung mga hayop, yung sabi ko nga, 5 baka, kalabaw ang namatay, 1 baka, tapos 1 baka ang nawawala at 1 kalabaw nawawala. As of this moment, wala pa ho kayo, Mayor, halaga ng pinsala sa agrikultura nito pong insidente, itong nangyari? Wala pa pong binibigay sa akin yung municipal agriculturist ko po. Kasi nag-iikot pa din po sila at nagkukonsulta na din kung anong mga dapat gawin. Ano pong maitutulong ng lokal na pamahalaan? Alam ko, Mayor, nagkausap yata kayo ni Pangulong Marcos? Nakakausap naman natin mga regional director po dito. Oo. Yung naman po, yung DSWD, yung mga apektado ng asphalt, magbibigay po sila na their food packs, then magbibigay po ng food for work, then si Dolly din po magbibigay ng tupad. Okay. Maganda ho yan. Ano po, paano ho yung mga residenteng wala na hong mababalikan? Talagang sabi natin, nasira yung bahay, totally damaged. Wala naman po totally damaged sa bahay, kaya pa naman po ngayon. Okay. Yung ano po, tulong po ng pamahalang national mayor, ramdam ba? Nandiyan naman po, even sa paglinis po, inutusan na ng presidente, yung mga Bureau of Fire, yung police, yung army, yung Coast Guard, at saka yung mga DPWH na tumulong po para malinis na po yung mga kalsada. Mayor, mula na nag-alboroto ang Mayon, ano po? Ito ba yung pinaka-worst? Hindi po, may mga worse pa nito before. Kasi sa experience ko po, may mas malala pa nito. Pero yung ngayong pag-alboroto, ito po yung medyo madami-dami yung apektado. Okay. Mayor, ingat po at salamat po sa inyong agarang pagtulong din sa inyong mga constituents dyan. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Salamat din po. DCXL. Si Mayor Carlos Irwin. Tama, di ba? Hindi Irwin di ba? Irwin. Oo. Baldo Jr. Sir, maraming salamat ng Kamalig sa Albay. Tama ba ako, Jel? Kamalig. Kamalig Albay. Oy, Alex, alam ni Alex yung pronunciation eh. Thank you kaugnay po sa mga activity ngayon ng Bulkang Mayon. Medyo na nahimik daw po yung Bulkang Mayon. Pero sabi ni Sir, ito yung pinakamaraming usok na nilabas. Naranasan ko kaya yan. Oo, yung biruin mo yung Mount Pinatubo pumutok. Sa Palawan ho ako nun. Paggising namin yung, ang layo Mount Pinatubo, pumutok, tapos umabot yung ashes sa Palawan. Paglabas namin sa bahay, bakit ang paligid namin maputi? Feeling pa namin, wow, parang snow. Yung pala mga ashes na ng Mount Pinatubo. Ang buhok mo, nako, akala nyo po alambre. Tapos talagang delikado yan sa may mga problema sa baga, baby, sa mga matatanda. Yung ashes na yan. So problema ho, kaya kinakailangan lagi pong mag-face mask. Ang hirap po ng linisan ng bahay. Totoo yan. Sa liit ho ng mga ashes na yan, sisingit ho yan kaysa pinakamaliit na butas sa inyong bahay. Sa mga probinsya, kung gaano kalaki ang bahay mo, gano'ng kalaki ang butas sa bubong. Di ba? Pasok talaga lahat nung ashes. So ramdam natin yung sinasabi ni Mayor, ang hirap po sa isang, naisip ko lang to, yung residente ka nung Kamalig, di ba? Tapos, every now and then, hindi mo alam kung puputok or magbubuga ng ashes yung bulkan. Maglilinis ka ngayon, parang tulad doon sa mga binabaha nating mga kababayan, di ba? Lilinis ka ngayon, kinabukasan babahain ka or mamaya puputok or magre-release ng ashes ang bulkan, linis ka na naman. Ang hirap po ng sitwasyon ng mga residenteng yan. Hindi pa lang sinasabi ng Malacanang ano ba yung plano at ang lokal na pamahalaan. Sa sobrang dami niyan, hindi naman pwedeng mabura yung barangay. Ililipat mo sila sa ibang barangay, di ba? So, every day, yung burden sa mga residente na gigising ka pag pumutok to or mayroong mga ashes, linis na naman ang bahay, tapo ng mga gamit. Sira mga gamit, tapo na naman. Sira yung bahay, aayusin na naman. Paulit-ulit yun. Same sa mga binabaha na paulit-ulit po yung burden ng isang residente na lagi ring binabaha yung bahay. Ang pinagkaiba lang sa mga binabaha, kayang tugunan ng ating pamahalaan, ninanakaw nga lang. Oo, di ba? Pwede sanang guminhawa ang buhay ng mga taga-Bulacan.
Kaya lang, ninakaw po yung para ho sa kanila. Yung Bulkang Mayon, tawag ho talaga yan ng kalikasan. And yung iba ho kasi dyan, pinagkakakitaan na yan. Ano po, may mga rest house doon para po sa mga foreigner, local tourist, kaya ayaw din hong umalis. And yun na rin lamang po yung meron sila sa kanilang buhay. Like sa mga binabaha, di ba? Gusto ba naming umalis, ma'am? Pero wala kaming pupuntahan. Walang plano, di ba? Yung gobyerno, may plano man yung gobyerno, pinanakaw yung pera. Di ba maniniwala ka ba sa Bulacan? Sabi ko to, bakit to yung Bulacan? Parang konting ihip lang ng hangin, may baha na, di ba? Kasi ho, ang Bulacan po kasi, dito talaga yung bagsakan ng tubig. Kasi po, yung Bulacan mababa, ganon. Come on, nasa bagong panahon na ho tayo. Meron pong paraan dyan, di ba? Yung Netherlands nga po, nasa ilalim ho yan, ang dagat, di ba halos? O hindi naman ho binabaha. May discarding pwedeng gawin ng gobyerno. Yun nga lang, ayaw nilang gawin, sayang yung kwarta. Sayang yung pera, di ba? Iba dyan, pwede pang bumili ng ari-arian sa Portugal. Di ba doon? Pwede ka magkaroon ng maraming passport. O. Tapos kapag nahuli ka, punta ka lang sa ibang bansa. Mag-amnesty ka or mag-asylum. O, di ba parang yun ang pinapayo. Magnakaw ka na magnakaw sa gobyerno. Pag nahuli ka, doon ka sa ibang bansa, mag-asylum. Di ba? Parang ginawa na tayong gatasan. And yung apila ho ng lokal na pamahalaan ng Kamalig sa Albay, kailangan po ng tubig, mask, face mask, at tambo, ano yun, ang tawag doon? Tambo? Hindi, walis tingting. Tama ba ako? Di ba? Walis tingting. Kailangan daw po nila yan para po yung mga ashes na nagkalat sa kanilang bakuran, sa kanilang bubong, maalis po kasi yung iba ho makapal. At baka bumigay, yung ilan sa mga bahay dyan. Tulungan po natin yung ating mga kababayan. DCXL